ko. Narito ang mga pangunahing legasiya ni Pangulong Duterte na napakahalaga sa ating mga Pilipino. 516,000 hectare of land distributed 2016 to 2022. May kabuuang 516,000 hektarya ang naipamahagi sa 405,800 magsasaka sa buong bansa ng Department of Agrarian Reform o DAR sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. 2 million individuals assisted through Malasakit Center in July 2021. Mahigit na 2 milyong mga individual ang nakatanggap na ng tulong mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pamamagitan ng Malasakit Center sa buong bansa. Students given free tuition 2016 to 2021. Ang pagbibigay sa 2.46 milyong estudyante ng akses sa libreng edukasyon sa kolehiyo sa taong akademiko 2021 hanggang 2022 ay isa sa mga pinakapangmatagalang legacies ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang Commission on Higher Education o CHED. 109,035,343 Filipinos covered by Universal Healthcare 2019 to 2021. Nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang UHC Law noong Pebrero 2019 upang matiyak na ang bawat Pilipino kasama ang mga overseas Filipino workers ay may access sa isang komprehensibong hanay ng kalidad at cost-effective, promotive, preventive, curative, palliative at rehabilitative healthcare nang hindi nagdudulot ng kahirapan sa pananalapi at inuuna ang mga hindi kayang bayaran ang mga naturang serbisyo. 1,223,195 drug surrenderers as of June 2021. Halos kalahati ng mahigit 1.2 milyong drug surrenderers ay bumalik na sa kanilang normal na pamumuhay matapos sumailalim sa mga rehabilitation program ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG. 22,093 drug-cleared barangays on July 2016 to May 2021. Batay sa pinakahuling datos ng real numbers na inilabas ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, nasa kabuuang 24,379 sa 42,045 na barangay o villages. 浦飯祐介、お前を生き返らせてやる。上等だよ。Barangay o villages ang idineklarang drug-cleared habang 6,606 barangay ang drug-unaffected, drug-free barangay at 11,060 ang hindi pa nalilinis sa illegal na droga noong Pebrero 2022. Lower crime volume July 2016 to June 2021. Ang mga krimen laban sa mga tao tulad ng pagpatay ay bumaba ng 62.87% mula 458,367 hanggang 170,168. Samantala, ang mga property crime ay bumaba mula 655,345 hanggang 225,752, bumaba ng 65.55%. 150,149 classrooms completed, July 2016 to June 2021.
Nakumpleto ang 150,149 silid-aralan sa buong Pilipinas. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH na mula Hulyo 2016, ang gobyerno ng Pilipinas ay nakagawa na rin ng mahigit 2,035 school workshop buildings. 653 COVID-19 facilities built as of July 2021. Isang malawakang pagtatayo ng mga pasilidad para sa COVID-19 upang magamit ng mga mamamayang Pilipino na natamaan ng pandemya. 6,854 bridges completed July 2016 to June 2021. Sa ilalim ng Administrasyong Duterte, may 6,854 na tulay ang ginawa, pinalawak, pinaganda, nirehabilitate at pinalakas. Tulad ng Bataan-Cavite Interlink Bridge. Ito ay may 32 kilometer haba at nag-uugnay sa Barangay Alas Asin ng Maraveles, Bataan at Barangay Timala ng Naik, Cavite na tumatawid sa Manila Bay at may travel time na 30 minutes lamang mula Bataan papuntang Cavite. Cebu-Cordova Link Expressway o CCLEX ay ang pinakamahaba at ang pinakamataas na tulay sa buong bansa na may haba na 8.5 kilometro na mas mahaba kaysa San Juanico Bridge na may sukat na 2.1 kilometro ang haba. Panay-Guimaras Negros Link Bridge na nag-uugnay sa tatlong major island sa Western Visayas. Pangil Bay Bridge mula Lanao del Norte hanggang Misamis Occidental. Ito ay may 3.16 kilometrong tulay na nagdurugtong sa Tangub, Misamis Occidental sa Tubod, Lanao del Norte. Davao Samal Island Bridge at marami pang iba. $29,264